unconditional cash assistance at home materials distribution sa mga apektado ng sunod-sunod na bagyo. Ating tatalakayin kasama si Undersecretary Randy Escolango, Disaster Response, Administrative and Finance Services ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Yusek Randy, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po, Ma'am Ninya, at magandang tanghali po sa inyong mga tagapakinig. Alright, Yusek, pakipaliwanag nga po itong distribution ninyo ng unconditional cash assistance sa mga biktima ng bagyo ng DSUD. Opo. Ang DSUD po, sa pangunguna po ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, ay committed po sa role nito sa tinatawag po ni Presidente Marcos na conveyor belt of aid, na kung saan po ang DSUD, ang siya po bilang cluster head ng NDRIMC, ay nakapokus po talaga kami dito sa mga shelter assistance nung ating mga kababayang tinamaan sa kalamidad at nasira yung kanilang tahanan. Nakikipag-ugnayan din po kami dito sa aming international partners, yung International Organization for Migration, para po sa pagbibigay ng mga shelter grade tarpaulin at saka shelter kits. Dito po sa inilunsad naming programa ng Administrasyong Marcos na ngayon po pinatutupad po ni Secretary Jose Rizalino Acuzar, yung pong pagbibigay namin ng Integrated Disaster Shelter Assistance Program, at ngayon naman po dinagdagan na namin yung tinatawag naming Housing Materials and Essentials or yung homes. Dito po sa IDSAP, yung Integrated Disaster Shelter Assistance Program, kapag po partially damaged ang iyong bahay dahil sa kalamidad, ay nagbibigay kami ng 10,000 pesos. At kapag totally damaged naman po, ay nagbibigay ho kami ng 30,000 pesos. Okay. So ito pong mga requirements para po maka-avail po kami sa IDSAP na yan. Papaano po ba? Gaano ho ba kabilis o kadali o kahirap ang prosesong ito? Alam niyo, Ma'am Ninya, mabilis. Dahil po madali lang po yung requirements na binibigay namin sa kanila. Sa part po ng potential beneficiary, ang kanila lang isasubmit. Dapat po, number one, mailista po yung kanilang Pangulo ng Sambahayan o yung head of household nila doon sa tinatawag na master list of beneficiaries. Magsasadya po sila sa kanilang local government unit. Hahanapin po nila yung kanilang local housing board o kaya local housing office or yung katulad pong opisina na yon. May isama po ang kanilang pangalan at kung saan po magsasubmit lang sila ng kanilang ID at meron po silang ipifill out na form. Simple lang po yung form, madali lang po i-fill out. At doon naman po sa part ng LGU, Local Government Unit, sa kanilang munisipyo, tatlo lang po ang hinihingi naming requirement. Yung pong master list of beneficiaries, nandun po yung lahat ng pangalan ng ating mga kababayang tinamaan, yung certificate of eligibility, at maging po yung disaster report. So, bukod po dun sa IDSAP, kung saan namimigay po kayo ng cash assistance sa partially damaged and totally damaged. Memorize ko na, Yes. Yusek. Namimigay rin na pala kayo ngayon ng mga construction materials. Yes. Opo, nagbibigay na rin kami ng housing materials and essentials. Ang tawag po namin dito, pinaiksi, homes. Ito po ay naayon po sa ating batas na tinatawag na Balanced Housing Development Program. At doon po sa inisyo na Department Order ni Secretary Jose Rizalino Acuzar noong 2022, na kung saan po yung atin pong mga developers, yung private sector po natin, meron po silang tinatawag na balanced housing requirement. Kung subdivision po ito, 15% nung kanila pong subdivision area o kaya 15% ng kanilang total project cost, ilalaan po nila sa socialized housing. At kapag ka-condominium naman po, 5% po ng kanilang area o kaya 5% ng kanilang total project cost, ilalaan po sa socialized housing. Meron pong isang opsyon ng ating mga developer na kung saan po yung tinatawag nilang incentivized compliance. Makapagko-comply pa rin po sila, pero po yun po ay sila'y magbibigay na ng mga housing materials. Yun po yung tinatawag naming incentivized compliance. Sasama po sila sa emergency response pag gaya ng repair at reconstruction materials ng mga damaged houses. Unconditional rin po ito?
Opo, kapag ka nabigyan na po kayo nito ng homes, hindi na ho kayo tatanggap ng IDSAP. Okay. Maraming salamat. Pag-usapan pa natin ito sa Yes. susunod, no, Yusek. Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Randy Escolango ng Disaster Response Administrative and Finance Services ng DSUD. Thank you, Salamat sir. po, Ma'am Ninya. Salamat po.